Hi guys, I'm John Ray Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang sasagutan natin is the same example number 1 na sinagutan natin sa previous video. But this time, ang approach natin ng pag-solve nito is using the formulas. So itong figure na to and itong formula na to, usually nakikita natin ito class sa mga later part ng libro or sa back cover niya. So bakit napaka-common na may makita kang ganito? Kasi class, pagdating sa design, there is no need naman na kailangan nyo pang i-memorize lahat ng process ng pag-solve ng mga statically indeterminate structures, lalo na kung ang loading naman ay common. Katulad nito, this is a common type of loading na makikita nyo sa RC design or steel design or timber design. Okay, no? So for instance, ito nga ay prop beam subjected to uniformly distributed load. So meron tayong uniform load W with L. So ang magiging reaction dito sa fixed support ay 5/8 WL, while yung moment reaction ay WL squared over 8. Yung nandito naman ay 3/8 na WL. Tapos sa shear diagram, 5/8 WL, negative 3/8 na WL. While sa moment diagram, ang maximum negative moment ay negative WL squared over 8 and ang maximum positive moment ay 9/128 WL squared. Okay? So, ang point ko dito is, kapag sobrang common nung problem, mas maganda na i-formula. And usually, nagagamit nyo to class pagdating sa design. Again, sa RC design or steel design or timber design. Pero kung structural analysis ang subject nyo ngayon, mas maganda pa rin yung unang discussion natin kasi versatile yon. Kaya niyang isolve kahit gaano man ka-complicated yung mga loading. Pero ito, usually mga uniform load, yun naman talaga ang given sa mga design subjects. So sige, simulan natin class na sagutan yung same example natin. Okay? So for example number 1, ito yung ating problem. So lagay natin siya dito. Tapos, yung mga questions for letter A, what is the reaction at B? Letter B, what is the reaction at A? Letter C, what is the moment reaction at A? So, sige, lagay natin siya dito as RB. Tapos, dito naman as RA. And lastly, moment at A. Okay, so for letter A, pwede na natin tong simulan. Ang given lang naman, for as long as alam mo na yung ating uniform load ay 45 kN per meter, and yung length na i-consider natin ay 6 meter. So for letter A, ang unang tanong is the reaction at B. And kung titingnan mo yung ating figure, ang formula ng reaction sa simple support ay 3/8 WL. Okay? So therefore, ilagay mo na lang siya na 3/8 WL and just substitute the given values. 3/8 ng 45 times 6. So, ang magiging sagot ay ito, 101.25 kilonewtons. So, i-check natin kung tama siya. Yes, the reaction at B is 101.25. So, next, for letter B, what is the reaction at A? So, ang reaction at A, based dito sa figure natin, is equal to 5/8 WL, diba? So, therefore, pag sinubstitute natin siya, 5/8 WL, and just substitute the values, 5/8, 45 times 6. Okay? So, ang magiging sagot natin dyan, excuse me, palitan mo lang to ng 5. So, that is equal to 168.75 kilonewtons. For letter C, ang tinatanong class is the moment reaction at A, and yun na nga ay WL squared over 8. And just substitute, again, no, ito siya, WL squared over 8. So, just substitute nga the given values, 45 times 6 squared over 8. So, ang magiging sagot natin ay 202.5 kilonewtons. Excuse me. For letter D, check natin siya, no? Yes, 202.5 kilonewton meter. Nakalimutan ko palang ilagay na dapat kilonewton meter. So, kung babalikan natin yung tanong, supposed to be dapat i-drawing pa natin yung shear and moment diagram nung ating section or yung ating structure. Pero kung alam mo na yung formulas, you don't need to draw that.
Kasi ang importante lang naman pagdating sa design ay maximum shear and maximum moment. So for letter D, maximum shear, kung i-observe natin itong figure, malamang the maximum shear is 5/8 WL. Okay? So sige, sulat natin yan as Vmax equals 5/8 WL, and parehas lang naman yan ni letter B. So just ano na lang, formality, isulat ko siya. So ang magiging sagot ay 168.75 kilonewton. For letter E, ang tinatanong is the maximum positive moment. So ang maximum positive moment natin, kapag i-check nyo dito sa figure, that is equal to 9/128 WL squared. Okay? So 9/128 WL squared. And just substitute the values. 9/128, ang W ay 45, ang L ay 6. So just put squared. So 9/128, that is 45 tapos 6 squared. Ang sagot natin ay 113.906 kilonewton meter. 113.906 kilonewton meter. Lastly, for letter F, ang tinatanong doon is the maximum negative moment. And ang value nun ay negative WL squared over 8. Just substitute again the given. So, mas madali ito. Pero, again, para lang naman ito sa mga common na figures. Okay? So, negative 45, 6 squared over 8. Ang lalabas ay negative 202.5. Negative 202.5 kilonewton meter. Okay? So, balik natin. Nandito siya. Okay na. So, yun. Itong nasa taas, ito yung sagot natin sa number 1, and pare-parehas class yung nakuha natin na answer. So, dito na nagtatapos itong example or itong video na to para sa example number 1. So, thank you so much.